Sa ibang balita po muna, kaugnay sa mga paghahanda ng MMDA para sa Semana Santa, kausapin natin si MMDA Chairman Attorney Francis Tolentino. Chairman, magandang hapon po. Magandang hapon po, Ivan, at sa inyong mga viewers. Chairman, ano-anong kalsada ho yung tinututukan natin at kailan ho natin inaasahan ang pagbigat ng traffic dito sa Metro Manila palabas ng probinsya? Siguro po itong 30, magsisimula na po itong pag-uwian ng mga kababayan natin. Huwebes pa lang siguro, papunta ng mga probinsya. So inaasahan po natin yung mga bus terminals natin sa Cubao, sa Pasay Taft at sa Kamaynilaan, medyo mapupuno-puno ho yun. So bukas po magkakaroon kami ng interagency coordination meeting kasama po yung NLEX, SLEX para pag-usapan po yung implementation nitong MAS, yung Metro Alalay Semana Santa 2012 para yung mga detalye po ma-trash out po lahat. Ano-ano ho yung nakapaloob dun sa MASS po natin, Chairman, yung Metro Alalay Semana Santa? Opo. Meron po tayong command po sa NLEX, SLEX. Yung atin pong sidewalk clearing operations group ay nakahanda pong tumulong din naman dun sa mga pasahero natin pauwi ng lalawigan. Magbubuhat po sila ng mga gamit, lalong-lalo ng senior citizen. Meron po tayong road emergency teams pabalik at palabas ng Kamaynilaan. At wala po tayong leave po ngayon, wala pong magbabakasyon hanggang matapos po ito ng hopefully pagkatapos ng 9 ng araw ng Kagitingan dahil napakahaba po nitong Semana Santa ngayon. Subalit ang hindi po alam ng ating mga kababayan, meron din po marami rin po nakaplanong bisita iglesia rito sa Kalakhang, Maynila. Sa lungsod po ng Pasig, marami pong isasarang karsada. Hindi ko maibigay ang detalye ngayon dahil may mga prosesyon. Sa Biyernes Santo po, yung Poong Nazareno, ilalabas po yan sa Quiapo at iba-iba pong parish, meron din po mga activities. So lahat po ito mapapaloob dun sa MAS, sa Oplan MAS. Pero meron po tayong ilalabas na mga advisories naman po in the coming days, Chairman? Meron po, dahil yung meeting bukas, gusto namin makuha yung activity ng iba't ibang parishes. Kagaya nga po ng sinabi ko, sa Pasig, meron 3 araw na activities na kung saan po may mga bisita iglesia rin. Bukod pa ho dyan, yung annual pilgrimage po na nagmumula Ortigas sa punta po ng Antipolo, mga lakas po yan, mga kababayan natin. So, balak po namin pagsamasamahin lahat ito, i-collate ito lahat bukas nang sa ganun po malaman po ng ating mga motorista kung saan pwedeng dumaan. At siguro po, within the next few days, malalaman niyo po yung policy doon sa paglilist po ng number coding kung anong eksaktong araw po yun. Okay, maraming salamat sa update na yan, Chairman, at makikipag-ugnayan po kami sa inyo para maiparating sa ating mga kababayan ang mga impormasyon na yan. Thank you, MMDA Chairman, Attorney Francis Tolentino.